Opinion ko lang to ha. Maaring mali para sa iyo, pero para sa kaparehas ko, tara, kwentuhan tayo. Dito tayo. Yan. Meron lang akong dalawang punto na gusto kong sabihin tungkol sa pagiging mahihain. Ganito kasi nangyayari sa atin. Karaniwan sa atin mga tao. Feeling natin tayo yung tayo yung center of gravity. Parang center of the universe. Bawat isa sa atin, ganun yung iniisip eh. Feeling natin yung, sa atin lahat nakatutok yung camera. Feeling natin, sa atin lahat nakatingin yung mga tao. Parang gumagawa tayo ng isang pelikula. Sa pelikula na yon, yung ikaw yung bida. Bawat isa sa atin, meron tayong pelikula. Yung pelikula na yon, feeling natin tayo yung bida. Kaya dahil sa isip natin na yon, na ang iniisip natin, meron tayong isang pelikula na tayo ang bida, lagi tayong conscious ngayon. Ang feeling natin, yung camera nakaharap sa atin, nakatingin sa atin lahat, yung tao. Kaya, isang factor yon ng pagiging conscious natin. Nahihiya tayo. Kasi nga, iniisip natin, baka magkamali tayo, di ba? Baka tuyain tayo, baka isipin ng mga tao, mukha tayo mga tanga, di ba? Gaya nito, ginagawa natin. Isipin ng mga tao, parang, sino ba yun? Mga nagbibideo-video naman, parang mga tanga naman yun. Di ba? Yan ang isang factor kung bakit tayo, medyo mahihain talaga tayo dahil sa mga ganong iniisip natin. Iniisip natin, yung mga tao, pagka tayo nakagawa tayo ng, okay, meron tayong sinabi, ang iniisip natin, yung maling sinabi natin, yung mga taong nasa paligid natin, ang iniisip natin tayo, yan, ano naman yan, puro kalokohan naman yung pinagsasabi niyan. Yun ang iniisip natin sa sarili natin. Ang iniisip natin, yung mga tao na nasa paligid natin, ang iniisip nila sa atin, parang kalokohan lang yung pinagagawa mo, mali-mali mga sinabi mo, tanga ka. Yun yung mga nasa isip natin. Pero kung tatanungin nyo yung mga tao na yon, ano ba talaga yung mga nasa isip nila? Halimbawa, nagkamali ka. Isang salita mo, nagkamali ka. Tapos tanungin mo yung taong nakapakinig ng pagkakamali mo, ano ba yung iniisip nila? Di ba? Nasubukan nyo na. Kasi kung ang totoo, di ba sabi ko nga, meron tayong bawat isa sa atin, iniisip natin tayo yung center of the universe. Meron tayong kanya-kanyang pelikula. Kaya dahil yun ang iniisip ng bawat isa sa atin, ako ang bida sa pelikula ko. No? Ngayon, yung mga tao nasa paligid natin, yung mga ganyan, yung mga nasa paligid natin, sila, mga behind the scene lang yan eh. Tayo talaga ang center of attraction. Yun ang nasa isip natin. Kaya sila, totoo, wala silang pakialam. Kung tatanungin mo yung bawat tao na nasa paligid mo, wala silang pakialam sa'yo. Tanungin mo kung ano yung nasa isip nila, ba nagkamali ka, sabi mo, meron kang sinabi na mali talaga. Ang iniisip mo, naku, yung tao na yan, napakatanga niyan. Ayun yung iniisip mo sa nakapakinig sa'yo. Tapos, to the extent, ini-exaggerate mo na yung iniisip mo. Iniisip mo, yan, yung tao na yan, yung kamali ang ginawa niyan, hindi ko makakalimutan yan. Mula ngayon, hanggang sa, after a year, 10 years, 20 years, hanggang sa mga anak ako, magkaroon ng ibang pamilya, sasabihin ko yun sa kamag-anak ko, yung maling ginawa niya. Hanggang sa kanununuan ko, sasabihin ko yung pagkakamali niya. Para malaman ng buong mundo na yung tao na yan, tanga yan. Yun yung nasa utak natin eh. Yun yung kadalasan nasa utak natin. Na hindi naman talaga yon ang talagang nangyayari. Sabi ko nga, bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong pelikula. Tayo ang center of attraction. Kung ako, yun ang iniisip ko, yun din ang iniisip ng ibang tao. Ang totoo, wala silang panahon mag-isip
ng mahabang oras tungkol sa'yo. Kung tatanungin mo nga sila, tanungin mo. Siguro iniisip niyan, bawa, nagkamali ka, o ano man yung nasabi mo. Pero siguro, isipin nilang saglit na umali ka, o mga isang minuto, siguro baka nandun ka sa utak nila. Isang minuto. After nun, wala na. Kasi ang susunod na iisipin nila nun, ano kayang bibili kong ulam? Para ulam namin mamayang tanghalian. Mamayang hapon, ano kaya ulam namin? Nakalimutan ka na kaagad eh. Yung mali sinabi mo, yung kung ano man yung mga para sa'yo stupido sinabi mo, sa'yo, nakatatak yun, na maling-mali yun. Hindi mo nakakalimutan na mali yung sinabi mo, kaya ikaw, masyado kang conscious. Pero yung nakapakinig sa'yo, hindi ka na iniisip eh. Ano mo yun? Hindi ka na iniisip. Iniisip ka masaglit lang, isang minuto, baka tapos, baka sapat na isang minuto, iniisip ka eh. After nun, hindi ka natatandaan nun. Hindi na yun itatatak sa buong angka nila yung ginawa mo. Yun ang reality. Kasi nga, wala silang panahon na isipin ka. Ang iniisip nila, bawat isa sa atin, ang iniisip natin, yung sarili natin. Yun ang iniisip talaga natin. Hindi yung iba't ibang tao. Wala akong panahon mag-isip sa iba't ibang mga tao. Dito lang sa problema ko, marami akong problema, iisipin ko pa yan. Kaya, ito ang priority ko unahin. Yun ang isang factor na pinagkakamalian natin. Akala natin, na tayo, center tayo ng attraction, kala natin, yung mga tao, pinapanood tayo. Yun ang kala natin. Hindi tayo pinapanood ng mga tao. Wala silang pakialam sa atin. Kaya, yun ay isang factor na huwag ka masyadong mahiya. Masyado ka mahiya. Hindi mo dapat ikahiya yung mga bagay na, sabi nga nila, pagka tama, huwag ka mahiya. Pagka mali, ikakahiya mo. Pero pag-usapan natin yan. Kasi medyo may problema din sa idea na yun eh. Although tama yun, pero mayroong problema yun. Ngayon, yung pangalawang punto, kung bakit maraming tao na nahihiya talaga. Nahihiya sa maraming bagay. Nahihiya magtinda, nahihiyang humarap sa mga tao, laging, syempre, kailangan presentable sila. Ayaw nilang magbukang pangit. Kasi nga, gusto nila maging presentable dahil super conscious tayo. Gusto natin laging nakikita tayo ng mga tao na perfect. Yun ang tinatawag kong maskara. Pag-uusapan natin yan later on. Bawat isa sa atin, may suot tayong maskara. Bawat kaso, bawat event, bawat situation, meron tayong kanya-kanyang maskarang suot. No? Susunod, pag-uusapan natin yung siguro. Ngayon, yung pangalawang punto na sinasabi ko, bakit nahihiya ang karamihang mga tao, lalo na mga lalaki, tapos yung mga mayroong reputasyon, yung mga kagalang-galang. Alam niyo ano yung bakit sila nahihiya? Dahil sa ego. Dahil sa pride. Yung pride ng mga tao. Ito pa isang problema sa pride na yan o sa ego, lalo na sa mga kalalakihan. Yung mga lalo na yung mga nagkakaedad daw, maabot na 40, 50, yan. Lalo sila nagkakaproblema dyan tungkol dyan sa pag-i-express sa sarili o magsasalita. Ayaw nila ng mga nonsense na usapan. Gusto nila yung talagang may katuturan yung pag-uusapan. Yan. Gusto nila yung mga smart ang datingan nila eh. Ganun yung kadalasan na nangyayari, lalo na sa mga may edad na nga. Ngayon, ang problema kasi, sabi ko, di ba, mas maganda kasi yung mga bata modelo nga natin. Kasi yung mga bata, expressive na sila eh. Ngayon, isipin mo kasi, okay lang yan kasi bata naman sila eh. Kahit mag-express siya, kahit mali-mali sinasabi niyan, okay lang sa atin, tinatanggapin natin. Kahit na may pagkakamali sila sa mga sinasabi. Kasi wala na sila kaalaman eh. Kaya nauunawaan natin yun, di ba? Yung level ng mga bata. Ang problema nga, tayo, hindi porke 40, 50 o 60 o matanda ka na sa buhay, hindi mo nagagayahin yung bata na expressive, na walang pakialam kahit ano yung sabihin nila, basta hindi naman foul, di ba?
ayaw mong gayahin yun kasi para sa'yo nonsense yun. Eh, ang tanong ko sa'yo, talaga bang hindi kayo magka-level ng bata? Diba? Iniisip mo kasi ang taas na ng level mo, kaya hindi ka na makapag-express sa sarili mo. Ano ka na. Iniisip mo, matanda na ako, ano ko na, hindi na ako, dapat yung mga sasabihin ko, mga ano yan, mga may sense na yung sasabihin ko, hindi yung mga walang kwentang bagay. Yung mga gusto mong parating sa mga tao. Dapat may sense na, sino man yung kausap mo, dapat, ayoko namang usapang walang kakwenta-kwenta. Diba? Ganyan ang gusto mo. Kasi nga, iniisip mo, may edad ka na, dapat ikaw na yung panggalingan ng mga karunungan. No? Dapat naman sana, gano'n. Yun naman talaga dapat inaasahan. May edad ka na, kaya ka, habang tumatanda, dapat, nagkakaroon tayo ng build-up ng karunungan, accumulate. No? Ang problema nga, may mga tumatanda pa urong. Ang ibig ko sabihin, hindi naman as in na literal na paurong. Ibig ko sabihin, kasi hindi naman po matanda ka na o may edad ka na. Alam mo yung, kahit yung mga nag-aral ng college, nag-aral ka na. Mathematician ka, sa education ka. May alam ka sa physics, may alam ka sa biology. Marami ka rin alam, sabihin natin marami kang alam. Pero wala kang alam sa social skill. Wala kang alam sa human nature. Hindi mo alam ang karamihan ng psychology, yung lalim ng psychology. Social skills kasi pinag-uusapan dito. No? Kung yun, hindi mo rin alam yun, sa makatuwid, ka-level ka rin ng bata. Diba? Kung hindi mo alam yung mga bagay na yun, ibig sabihin, pwede ka rin namin maintindihan. Pwede ka maintindihan ng kausap mo. Kahit na magsalita ka dyan, nang medyo walang sense. Kahit na magtanong ka ng hindi sensible. Kahit na magtanong ka ng parang tanong ng mga bata. Diba? Walang problema doon. Kasi ang problema, ikaw, porke matanda ka na, iniisip mo, dapat, ganun nga, dapat, hindi pwedeng magmukhang tanga sa mga tanong ko. Kailangan yung pakikipag-usap ko hindi tanga. Dapat mga intelihente yung pakikipag-usap. Yun nga ang problema. Wala kang masyadong kaalaman, hindi ka naging aware, lalo na yung mga hindi natuto, hindi nag-aral ng mga awareness sa sarili nila. Yung behavior nila, hindi nila napag-aralan, maski pagiging tao nila, hindi nila napag-aralan. No? Marami sila pinag-aralan, mga karunungan, pero hindi nila napag-aralan yung tungkol kung paano maging tao. Yun ang nakakalungkot. Yan, pinapairam mo na lang ngayon yung ego mo, yung pride mo. Kaya hindi ka makapag-express. Nahihirapan ka mag-express ng sarili mo. Dahil din sa ego mo, sa pride mo. Nagkakaroon ka ng yabang. No? Yabang sa buhay. Akala mo, alam mo na lahat. Pero ang totoo, hindi. Acceptable naman yun. Kaya hindi ka dapat mahiya na kahit magsalita ka ng nonsense yan, hindi mo naman talaga alam. Diba? Hindi mo, marami tayong bagay na hindi alam. Kahit presidente pa yan, marami bagay na hindi alam yan. No? Hindi po presidente yan o principal yan, maraming alam. Hindi, maraming hindi alam yan. Kaya walang problema doon kahit mag-express ka dyan ng sarili mo. No? Kasi, hindi ka magiging authentic. Kung talagang tao ka, hindi puro sensible ang ilalabas mo. Hindi laging smarte ang ilalabas ng bibig mo o gawa mo. Hindi yun. Hindi yun ang pagiging tao. Diba? Kung tao talaga tayo, makikita ng bawat tao, yung mayroong pagiging smart mo, pagiging tanga mo, stupido mo, hindi naman sa lahat ng bagay, smart tayo eh. Diba? Kaya, yun ang sinasabi ko. Pangalawang punto, kung bakit nahihiya tayo dahil sa pride natin, yung ego. Akala mo, modelo ka, akala mo artista ka, akala mo presidente ka, na kailangan bawat bibigkasin mo, bawat sasabihin mo, ay maging modelo at maging, tawag dito, maging kagalang-galang. Laging merong reputasyon sa utak mo. Lagi mong inuna yung reputasyon. Kung tutuusin, yung mga buhay ng mga presidente, buhay ng modelo, buhay ng mga artista, buhay ng mga sikat, oo,
nag-iingat sila ng mga sasabihin nila, mga gagawin nila, dahil sa reputasyon nila. Totoo yun. Pero tayo, na ordinaryong tao lang tayo, huwag mong isipin na katulad ka nila. Wala tayong ganong reputasyon. Hindi tayo reputable na tao. No? Bakit masyado mo kinukulong yung sarili mo? Huwag mong ikukulong yung sarili mo. Hindi ba, tamo ha, isipin nyo to. Yung buhay ng mga artista, akala nyo maganda? Maganda yon sa financial. Maganda yon sa status. Pero ang totoo, usapang happiness, hindi sila happy. Alam niyo bakit? Nakakulong sila eh. Saan sila nakakulong? Nakakulong sila sa reputasyon. Sa pagiging modelo nila, hindi nila kayo ma-express yung sarili nila eh. Di ba? Dahil sa pagiging modelo nila, dahil sa mataas na kalagayan nila sa buhay, hindi nila magawa ngayon yung dapat sana magagawa nila na bilang pangkaraniwang tao na minsan nagkakamali, minsan laging may etiketa. Yun. Yung laging may etiketa na kailangan ipapakita. No? Eh kung ordinaryong tao ka, hindi mo kailangan na etiketa. Dahil yung mga mayayaman, laging may ganoon ng etiketa. Laging may sinusunod na etiketa. Diba? Pero hindi ba napaka-liberating, napaka-laya at isipin na tayo, kung wala tayong reputasyon na iniisip, hindi ba malaya ka nakakapag-express ng sarili mo? Balik pa rin tayo sa dati kong sinasabi, sa basic, yung pinaka-source na lagi kong sinasabi, fundamentals. Hindi ba napaka-liberating kung magiging katulad tayo ng isang bata na expressive tayo? Wala tayong kulungan. Hindi natin kinukulong yung sarili natin. Na-express natin na siguro hindi nyo magagawa kung hindi nyo ka-close, diba? Kung hindi nyo ka-close yung tao, utot ka sa harap niya. hindi mo magagawa yun. Diba? Utot ka. Nagagawa mo lang yun sa mga ka-close mo. Diba? Ngayon, kung hindi mo ka-close, wala eh. Puro ka, ay hindi ako mutot yan, ha? Pati sino mabaho? Hindi ako, samantala ikaw na umutot, pero hindi mo pa masabi, no? Ibig sabihin, masyado ka marami kinokontrol sa sarili mo. Hindi ka malaya, akala mo lang malaya ka, pero hindi ka malaya. Naglagay ka na sariling prison sa sarili mo. Kaya, yun ang pangalawang points kung bakit hindi ka makapag-express ng sarili mo o mahihain ka, kulang ka sa tiwala sa sarili mo dahil sa iniisip mo, sa reputation mo, wala ka reputasyon. Dahil sa modelo ka, hindi ka modelo. Dahil sa kagalang-galang ka, hindi ka kagalang-galang. No? Pero sa isang side na yon, bagamat hindi tayo yung mga sinasabi nilang reputable na tao, hindi pa napakasarap na ma-express natin yung sarili natin. Bakit? Kung masaya ka, express mo masaya ka. Mag-joke ka na kung ano-anong joke dyan. Di ba? Kahit isipin nilang mababaw yon, walang problema. Di ba? At least na-express mo yung sarili mo dahil sa lahat ng goals, ultimate goals ng tao, isa lang naman ang ultimate goals natin eh. Ano yun? Di ba maging masaya? Yun lang naman eh. Bakit ka mag-girlfriend na maganda? Bakit? Para masaya ka. Para maipakita mo rin sa mga mo. O una-una dahil sa feelings mo, masaya ka, di ba? Bakit ka maghahanap buhay? At bakit gusto mo maka-achieve ng magandang kinabukasan o makatapos yung mga anak mo? Bakit? Dahil para maging masaya ka. All in all, ang purpose talaga natin maging masaya. Kaya, ang points ko, bakit kailangan nating ma-express yung sarili natin? Kasi kailangan natin maging masaya. Kung hindi ka masaya, wala yun. Diba? Ngayon, meron pa rin kasing mga pinag-uugatan kung bakit mahihiyain tayo. Nasabi ko naman yun, bakit mahihiyain tayo. Kasi nga, yung panahon na bata tayo, may mga dumarating sa ating mga trauma na akala natin
bilang magulang, syempre, bilang matured ngayon, kung ang perspective mo ngayon is hindi traumatic yon. Pero yung bata ka, traumatic yon. Bakit? Lalo na, yung mga magulang natin, kung nagtuturo sila, di ba? Laging tinuturo nila na, oh, pero usually, kung ugatin natin, hindi lang naman sa bahay nang gagaling yun eh. Maski lalo, sa eskwelahan, nangyayari din yun. Yung bata ka, sa eskwelahan, nangyayari yun. Di ba, maraming mga bully, napapahiya ka, malaman lang ng isang klase mo na, uy, si Dexter may gusto ron sa kay Lilian, parang ganun. Eh, ikaw ngayon na bata ka, tutoksuin ka ng mga kaklase mo, uy, si Dexter, may gusto kay Lilian, di ba? Ganun mangyayari. Ano nangyayari? Halos hindi mo ngayon maipakita yung mukha mo kasi hiyang-hiya ka. No? Doon nag-uumpisa, nagkakaroon ka ng trauma. Paano pa nagkakatrauma doon? Iniisip mo nung bata ka, dahil sa pangyayari na yun, dahil sa event na yun, para bang yung mga tao, kaklase mo, pinagtatawanan ka, niloloko ka, ang nasa utak mo na ngayon nung bata ka, para bang hindi ako bilong sa sa sanlibutan. Hindi ako bilong sa mundo. Kasi ganun ang perspective ng mga bata. Ang mundo ng mga bata, hindi naman yung iniisip nila yung sanlibutan, hindi naman nila iniisip yung tungkol sa presidente ng Russia, presidente ng Amerika, hindi nila iniisip yun. Ang mundo ng mga bata, kung ano lang yung nandoon, halimbawa sa eskwelahan, yun lang ang mundo nila. Kaya yung mundo nila sa eskwelahan na yun, nag-uumpisa yung trauma. No? Doon lang, nagkakatrauma yung mga bata. Dahil yun ang iniisip nila, ang perspective nila, yung eskwelahan, yun ang mundo nila, eh nakita nila ngayon, yung mga kakaklase nila, binubuli sila, niloloko-loko sila. Ano nangyari? Iniisip ngayon ng mga bata, bakit ganito? Hindi ata ako fit sa mundo. No? Parang ayaw sa akin ng mundo, pinagtatawaran ako ng mundo. Yung kasi ang mundo mo yung eskwelahan eh. Di ba? Since yung mundo mo eskwelahan, iniisip ngayon, hanggang sa lumaki ka ng lumaki ngayon, ina-isolate mo yung sarili mo. Nagkaroon ka ngayon ng inferiority complex na tinatawag. Doon na po umpisa ngayon kung bakit tayo masyadong mahihain, tahimik, di ba? Dahil doon sa mga events nung bata pa tayo, doon lahat nag-uumpisa yung mga inferiority complex natin, yung mga ugali natin, behavior natin doon sa panahong bata pa tayo. Di ba? Kaya kung paano natin susolusyonan yun, gaya pa rin ang sinabi ko sa unang video ko,